So yun guys, welcome back dito sa channel natin. So meron na naman tayong bagong content. Gawa nga ng meron nag-request regarding dun sa God Trial. Okay, yung God Trial, yung kasi yung dungeon kung saan yung pina-farm yung pang-craft nyo ng Gen 4, Gen 5, tsaka Gen 6 na wing. So wala pa daw kasi sila nun. So tara ipakita natin, no? So kahit na maliit yung content na nire-request niya, nakalimutan ko lang yung pangalan, no? Hirap hanapin ng comment niya, no? Nabasa ko lang kagabi. Anyway, kung sino man siya nag-request noon, eto para sa ito, bossing. God Trial, pasukin natin dungeon para malaman nyo kung paano ko rin ituturo sa inyo kung paano nyo ipo-pull yung RB. Kasi pag hindi nyo kaya yung RB, mamamatay kayo ron. So kailangan nyo siyang hatakin. Meron siyang spot na pwede nyo siyang hatakin para hindi na siya umatak. Gaya nung RB sa SL. Alam mo yon, yung usually na pinupull yung RB tapos merong spot na parang mababag siya, hindi na siya hatak. Okay? So, doon na pa-farm yung Garuda, yung Shadow Feather, tsaka yung isa pang mats for Gen 6. I-discuss natin. Okay, so tara pasukin natin yung game. So, bago natin tuluyang i-discuss yung God Trial, syempre, gaya ng dati, shoutout natin itong mga nag-comment natin sa latest video natin. Eto kaya't bossing at Datboy421, hoy Ursium, malakas pa ba server natin? Haha, wolf to. Okay, bossing, yung Ursio na RH na Rage Fighter, hiniram ko lang yung account niya, boss. So, hindi si Ursio yun, hiniram ko lang yung account niya for class review ng Rage Fighter. So, hindi talaga siya si Ursio. Okay? So, TY sa comment, bossing at Datboy. Ito kay at bossing Ultraman 1001. Boss, baka pwede ka naman gawa content regarding GL, Retri and Rat, and BK, both talent if may free time ka. Bala ko mag-change class to GL to BK. Bossing, meron tayong ano dyan, sa channel natin, meron tayong full class review ng Grow Lancer at Dragonite, boss. Pareho lang ang magiging laman nun. Kompleto sa detalye yun, boss. Kailangan mo lang siya siguro panoorin. Kailangan mo lang siya panoorin para, alam mo yun, marami kang mapupulot dun na info kasi pag gumagawa tayo ng class review, tinatalakay natin yung Fluorite, skill, stat allocation, skill talent, tsaka master talent. So mostly nandun lahat. Kailangan mo lang siya panoorin na magkahiwalay kasi magkaiba yung class talent natin ng BK at tsaka ng Grow Lancer. Tsaka normally, boss, ang nangyayari, yung mga Dragonite nagcha-change to GL. Bira kasi nagcha-change class to Grow Lancer eh. Tsaka ako, tip ko sa'yo, kung gusto mong mag-change class, no, kung grow lancer ka ngayon, para sa akin lang naman, no, tip lang. Mas okay siguro kung magcha-change class ka from melee, kasi melee yung grow lancer, to range. Bakit? Kasi pag nag-change class ka ng grow lancer to Dragon Knight, parang magiging same lang yung ano man nun, boss, yung game style, no? Kasi para yung melee yun eh. Tapos ang ano pa, ang catch pa doon, yung grow lancer kasi parang meta ngayon dito sa ano eh, parang grow lancer yung pinakamagandang class eh. Gawa nga ng magaganda kasi yung binigay na skill talent sa kanya eh. So, parang kung magcha-change class ka from Grow Lancer to BK, parang baka same lang yung result na, alam mo yun, yung magiging result ng gagawin mo kasi pareho lang halos sila ng playstyle ng Grow Lancer at saka ng DK, magkaiba lang yung skill. Pero kung magcha-change class ka to Summoner, Wizard, or AGL, baka mas ma-enjoy mo kasi magbabago ng konti yung galawan ng karakter mo. O di kaya, from Grow Lancer to STRMG, kasi pwedeng assassin type yung STRMG. Anyway, hindi ko pa natatry eh. Pero para sa akin, mas okay kung Grow Lancer to range naman ng ano mo, para mabago yung game style. So ilang, ito kaya't bossing Ampol, MU Monarch kami, bossing. Ako yung Ampol na nabasa ng latest video mo, server 89. Shoutout guys, server 89 kay bossing Ampol. Ito kaya't bossing Rixad 7279, mag-STRMG ka na, boss. Bossing, nag-aantay ako ng tamang timing, no? Para makuha yung murang change class. Kasi nga, yung change class, eto, yung change class kasi ng wing, ng Gen 4, napakamahal, guys. Ito, 5,000 Dias to eh. So, nakakaipon tayo ng paunti-unti. Meron pa lang tayong 2K Dias. So, ito kasing change class, okay lang, pareho lang presyo niya. Pero pag may event, magmumura kasi, magkakaroon ng combo ng change class, tsaka ng wing sabay. Mura mo lang siya makukuha kapag may event. So, hindi natin kailangan madaliin. Mas okay siguro kung aantayin natin yung ano,
No, practical lang. Kumbaga, antayin mo yung tamang timing para mag-change class. Yun ang pinaka the best para sa akin. So, darating tayo ron, bossing. Sure ball. Naka-ready na yung mga gears natin at weapon. Eto kaya't bossing Meltan. Boss, bago lang ako dito sa page mo. Ask lang sa BK, ano maganda? 1H or 2H sword? Ano advantage saka disadvantage? Ang ganda ng comment niya, no? Bossing, tara, pakita ko sa'yo, no? Kung anong maganda, 100 or 200. So, papakita ko sa'yo, ikaw na magdesisyon kung para sa'yo kung anong maganda. Kasi kung ako tatanungin mo, halos lahat ng class dito sa MU Monarch, mas pinipili talaga nila yung 100. Bakit? So, ito yung mga sagot kung bakit 100 ang pinipili nila. Okay? Yung 100 kasi, ang bigay sa'yo na base stat is attack speed. Ayan, oh, guys, oh, attack speed 15%. Kita mo to? Attack speed 15%. Tapos yung max attack niya 1777 T14, yung T15 naman 2027. So kung dalawang T15 na ang gamit ko, ibig sabihin 4054 ang kalalabasan nung attack ko. Kung dalawang T15 ha. Tapos attack speed mo dalawang 15%. So 30% yung attack speed. Okay? Tapos yung skill mo is Cyclone. Ito yung Cyclone na skill. Yung skill kasi ng Cyclone, ito kasi guys yung may knockback. So, tingnan natin Cyclone skill. Ayan, oh. Ito, guys, oh. Ito yung Cyclone skill, ayan, oh. Knockback yung skill niya. So, pakita natin, tara. So, ayan. Ninanakback niya yung kalaban. So, kaya magandang gamitin yung Cyclone. Okay, ngayon, ipapakita ko sa iyo yung 200 na sword. Meron din ako niyan. Para makita mo lang. Ito. Okay, so tingnan mo yung attack speed natin ngayon. Meron tayong attack speed na 282. Okay, ganun kataas yung attack speed natin pag 100 sword yung gamit natin. Ay, 100 sword, oh. 15% kasi attack speed. So, dalawa, 30%. Ngayon, pag ginamit natin itong dual sword, ang base stats niya is 2896 lang. Yung attack mo, yung total attack, yung max attack, 2896. Kumpara sa dalawang 100 na abot ng 4,000. Pero, meron kang damage up na 30%. Yun nga lang, yung attack speed mo, mawawala. So, isusuot ko to para makita mo lang. Tingnan natin kung gaano kalaki yung mawawalang attack speed. Yung attack speed natin, guys, is 282. Ayun, o, 282, ha. Yung attack speed natin. So, gamitin natin yung 200 sword. Okay, attack speed din siya plus 7. Isusuot natin. Ngayon, yung 100, merong 4 na excellent stats. Yung 200, pwedeng 8. 8 ang pwedeng ilagay na excellent stats pag 200. So, pwedeng siya i-combine hanggang 8 ang makuha nyo. Okay, so equip natin siya. So, ayan na, nakasuot na yung 200. Ayan. So, yung attack natin, konti lang naman yung binaba. Kasi meron nga siyang damage up 30%. So, 300 plus lang ang nawala. Kasi 20,700 yung attack natin. Ngayon, yung attack speed natin na magbabago dyan. Ayan, guys, oh. Yung attack speed natin naging 210 na lang. Okay, so ganun kalaki yung nawala. 70% yung nawala mong attack speed. Ngayon, yung skill, ayan ang skill niya. So, hindi na siya yung Cyclone. O, ayan. So, tingnan natin yung skill. Cross sword, eto yan. May knockback pa rin siya. Ayun, knockback pa rin yung ano niya. Yun nga lang, bumagal nga lang yung pag-knockback niya sa kanya kasi nga mabagal yung attack speed nyo. So, ganun din. Knockback pa rin yung ano niya. Okay? Ayan. Ulitin ko guys, 8 ang pwede nyong ilagay na ano rito. 8 ang pwede nyong ilagay na tawag rito. Na excellent stats. Tapos yung Fluorite, no, yung Fluorite na 6. Yung Fluorite Eyes natin napunta lahat sa kanya. So nawalan ng Fluorite itong dalawang ano natin, dalawang weapon. Ayan, nawala yung Fluorite niya. Okay, so napunta lahat siya dito sa dual sword, yung 6. Ngayon, 8 excellent stats ang pwede nyong ilagay. So, nasa sa'yo na yan kung sa tingin mo ano bang mas okay. Pero para sa akin, kung ako tatanungin mo, mas okay pa rin sa akin yung 100. Gawa nga yung attack speed mo masasakripisyo. At gaya ng lagi kong paliwanag sa inyo, attack speed kasi yung pinaka-importante sa game na to ng MU Monarch. Napakalaking bagay ng attack speed. No? So, tara, balik na natin yung weapon na yan. Okay? So, ayan, yung keep uli natin. O, ayan. Bumalik siya 20,700 yung attack, mas tumaas. At yung attack speed natin, 282. Yun talaga importante, yung attack speed. So, sana malinaw sa'yo yung bossing at Meltan. No?
Eto kaya bossing Adrian Ace Bueno, wala boss, di pasok yung sa DS, yung malaki lang sa normal yung XP. Okay, ito guys, may tip si bossing Adrian Ace Bueno regarding dun sa 12 AM to 8 AM na XP bonus. Ang sinasabi niya na hindi daw gumagana yung XP bonus dun sa DS. So ayan guys nasa comment section. Ulitin ko, wala boss, di pasok sa DS yung malaki lang sa normal yung XP, pero normal XP lang makukuha mo. Kinumpara ko na sa normal at 12 midnight, same lang. Yun ang paliwanag niya. So, di ko kasi napapansin yung ganon. So, sabi ni bossing Adrian S. Bueno, hindi daw effective sa DS yung XP boost. Okay, so sana makatulong dun sa mga nagtatanong na magpapa-level. So hindi pala effective sa DS yung boost. Kasi pag nag-DS kasi kayo ng alas 12, makikita nyo kasi yung plus XP mas malaki. Hindi ko lang sure na hindi pala pumapasok yun sa XP, no? Hindi ko lang din sigurado, no? Pero ako kasi pag nag-DS ako ng alas 12 dati, nakikita ko na mas mataas yung binibigay na XP bonus. Pero since siguro nag-experiment na sila bossing Adrian, so malamang hindi nga pumapasok kasi sila in-experiment nila Ako kasi hindi ko na pinapansin yun masyado. Okay? So ito kaya bossing Lance, boss, ang taas ng attack nyo pero parang around 500k lang damage per second. Normal ba sa DK yun or affected ng lag? 500k. Bossing, mababa lang damage ko, alam ko Yung attack ko is 20k lang, pero ang damage nito guys, hindi malaki ang damage ko sa yung normal attack ko, itong Dragon Knight guys, lumalakas lang to pag pumuputok yung mga excellent strike ng Fatal Strike. Yung talagang masakit dito, pero yung normal attack, itong Cyclone, papakita ko sa inyo, tingnan natin yung, parang walang 500k ang damage ko, bossing. Mababa lang ang damage nito Teka, may tao, wag dyan. So, hanap lang tayo ng i-testing natin, guys, no? Yung sinasabi ni bossing Adrian. Ito, yan. Ano lang tao. Ayun guys, i-normal attack ko, Ayun, guys, mababa lang damage ko. Walang 500k to. Ayun, no? Yung normal attack. Kasi, guys, 20k lang naman ang attack natin, So, okay, kung makikita nyo, parang, 50k, 70k, tumataas lang siya pag nagkakaroon ng crit tsaka yung mga excellent damage yan yung mga lumalabas na yan, yung blue, yung sky blue, yung mga yan, mga mga excellent damage. Pero yung normal attack natin guys, mababa talaga ang damage itong BK ko. Ngayon, pag nilagyan natin ng mga skill yan, dun pumuputok yung masakit na damage, yung Fatal Strike, Bloodstorm tsaka itong Fatal Strike. Dun nagkakaroon ng mga minsan na million damage yan, or 500k, guys So, tingnan nyo, i-slow mo nyo na lang. Pero mababa talaga ang damage nito yung normal attack. So, ang masakit lang dito pag pumutok yung Fatal Strike at combo, tulad nun. Pag makikita nyo guys yung damage na mayroong bilog na ring, combo yun. Yung parang may ring na ganon. Parang damage ng combo yun Tapos yung mga green na yan, yung mga sky blue, parang excellent damage. No? Tsaka critical. So, ayun lang, para malinaw. Walang 500k ang damage ko, boss. Napakababa ng normal attack nito. Nasa less than 100k nga ang damage ko minsan may 100k. Pero lumalakas lang talaga siya, yung BK, lumalakas lang talaga ang damage niya pag pumutok yung Fatal Strike sabay combo. Tapos nag-double damage yung Fatal Strike. So, talagang mababa, boss, ang attack output. Hindi lang siya sa lag, talagang mababa damage ko. Kasi kung 20k guys ang damage nyo, max attack yun Ito, para lang malinawan kayo, guys, yung max attack natin, 20,722, dapat talaga yun lang ang damage mo. Kaya lang lampas sa 20k yung damage ko, gawa nga ng mga bonus attack natin, kasi meron tayong, damage bonus, 61%. So, kaya lang siya tumataas. Pero kung tutusin, ang normal attack mo dapat na damage is 20k lang. So, hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin ni bossing Lance, no? Yung damage per second. At siguro tinitingnan nyo yung nandito sa baba, yung kulay green dito. Ito siguro sinasabi niya.
Tingin ko ito sinasabi niya, yung nasa baba yung kulay green. Tingnan natin guys ha. Tingin ko ito yung sinasabi niya, yung kulay green sa baba. Asan ba yan? Ayan nga, malamang ito yung sinasabi niya, damage per second. 317. So dito niya siguro tinitingnan na below 500. Oh boss, talaga mababa damage output ko eh. Talaga hindi ko alam kung... Ayan, tulad niya, nagpa 500. Pag kumukombo, no, ayan na, nagpa 500k. Pag pumunta ko yun. Pero kasi hindi kasi ako dyan bumabase. Kasi ito kasing damage per second na to, combination kasi ng mga attack to eh. Ay no. Ito siguro tinitingnan niya itong 592 na to na damage per second pag nagko-continuous na yung attack. Pero para sa akin kasi, ayun, nag 600 na. Pag walang no buff to, pero para sa akin kasi, hindi ako diyan bumabase ng ng yung damage per second kasi nag-iiba yan eh. Pabago-bago. Anyway, hindi ko alam kung paano i-explain sa kanya yun. Pero ang sa akin, mababa yung attack output nito ng Dragon Knight. Tingnan, kung makikita nyo, kung i-slow mo nyo itong video, ay no, nasa less than 100k, ayun, makikita nyo yung kulay orange, ayun, 69, ayun no. Pumuputok lang siya kapag lumalabas yung mga excellent damage, critical, at saka yung double damage ng Fatal Strike, tsaka ng Whirlwind Spike, kasabay yung combo. Okay, so tara, puntahan na natin guys yung yung pinaka-topic natin. So sana malinaw lahat nung na-discuss natin, at least nagkaroon tayo ng ibang mga topic regarding dun sa mga comment nila. Okay, so guys, puntahan natin yung God Trial. Meron pa ako, okay. So eto guys yung God Trial, tatlo siya, no? Ito yung unang-una, yung Garuda. Pangalawa, ito yung Shadow Feather. Pangatlo, ito yung Elven Feather for Gen 6. Okay? So ako dito ako pumapasok sa pangatlo kasi kaya ko siyang itank. Ngayon, kung papasok kayo ng God Trial, subukan nyo muna kung saan yung kaya nyong itank. Pero may daya kasi to guys. Okay? Pwede nyo kasing ilure yung boss, pwede nyo ilure sa isang spot na hindi siya attack. Pero pag masyadong malaki yung damage sa inyo, mamamatay pa rin kayo ron. So ito papakita ko sa inyo ha. Papasukin ko yung pinakahuli. So kahit na mataas yung damage yung pinakahuli nito, yan ang pasukin natin. For Gen 6, no? Yung kasing kahit Gen 6 yung niya, yung drop niya, nagda-drop pa rin to ng Garuda at saka ng Shadow Feather na for Gen 5. Kasi for Gen 5 ang hinahunt natin eh. So ito siya, ito yung boss. Okay. So kung titingnan nyo, masakit ang damage nito sa akin, alam ko eh. Hindi ito matama. 7,000. Ilan ba? Nagmi-miss nga lang siya sa akin guys oh. Ayun, so 24,000 ang damage niya, ayan oh. So ang gagawin nyo guys, pag hindi nyo kaya yung ilulure nyo siya. Ayan oh, lulure nyo, pasunurin nyo lang. Sige, pasunurin nyo lang siya. Okay, susunod yan dito. Merong spot na susunod yan, ayan oh. Atakin nyo lang siya. Hatak lang, hatak. Susunod yan, hatak yan kahit papaano, ayan oh. Ayan. Okay, so hahatak yan. So merong spot yan na hindi na siya titira. Okay, hindi pa. Ito, konti pa. Konti pa. Wait lang guys ha. Takin lang natin. So merong spot to na hindi na to titira. So hindi pa yan. Wait lang, konti pa. Ayan. Hindi pa, konti pa, konti pa. Ako kasi kaya ko na siyang itank eh, kaya hindi ko na siya hinahatak. Pero meron tong spot na pwede siyang atakin. Atakin nyo lang siya kung di nyo siya kaya. Ayaw mo pa magpahatak ha, damuho ka. Wait lang. Okay, atak lang. Palo. Meron tong spot na pwede nyo siyang atakin. So, hindi niya kasi tayo abot kung range siya na tayo. Wait lang guys ha, atakin lang natin. Meron tong spot na susunod siya pero di na siya titira. Hindi pa to yung tamang spot. Wait lang. Ayaw mo bang sumunod sa akin? Damuho ka. Hindi pa to. Meron to eh. Meron tong spot na di na siya titira eh. Wait lang. Ayan, ito yung spot. Wait lang. Konti pa. Hindi kasi natin siya malure, gawa nga ng melee kasi tayo eh, no? Ayan oh, guys oh, ito. Ayan oh, merong spot na ganyan na hindi niya kayo atakin, makaka-preheat kayo sa kanya.
Okay? So kahit saan kayo pumasok na map, merong ganyang spot. So kung hindi nyo siya kaya ba, masakit masyado yung damage niya sa inyo, at hindi nyo kayang itank, hatakin nyo lang siya. Ako kasi kaya ko siyang itank. So kayo kung hindi nyo siya kayang itank, hatakin nyo lang siya. Kasi dito, no buff dito sa dungeon na to. Kahit magpa-buff kayo, mawawala yung buff nyo pag pumasok kayo rito. So hanapin nyo lang yung spot na yun. Ngayon, pag nawala ng ganyan, kunyari yan, umusog. Ibalik nyo lang siya dito sa konting spot na to. Ayan ulit. Ayan o, di na uli siya attack. Ganun lang, hanapin nyo lang guys yung spot na yun na hindi siya uma-attack. Okay, meron yan. Tsagain nyo lang siyang papuntahin doon. O, tulad yan o. O, diba? Hindi siya uma-attack. Pero ako kasi tinatank ko na to eh. So, hindi ko na siya kailangang ilure. So, ginagawa ko, tinatangki ko na siya. Hindi ko na siya dinadala dyan sa spot na yan. So, tinuro ko lang sa inyo, para sa mga hindi nyo kaya, sa mga hindi kayang itank yung RB, ganun lang gawin nyo, ilure nyo lang siya. Okay? So, yung unang-unang dungeon for Garuda, pangalawang dungeon Shadow Feather, eto naman yung Elven Feather. Pero, nagbabagsak pa rin dito ng Garuda at Shadow Feather. Ang hindi na binabagsak dito sa pangatlo, yung Condor Spark. Wala nang drop ng Condor Spark dito, alam ko eh. Bihira na. So, ayun lang guys, ganyan lang ang gagawin nyo. Hanggang sa mamatay na yan. Ngayon, pag umatras na ganyan, hatakin nyo lang ulit. Ako kasi hindi ko na siya nilulure kasi kayang-kaya ko naman siyang itank. So, ayun lang. Guys, sana makatulong sa inyo. Nakalimutan ko kasi yung YT name nung nag-comment. Ang hirap hanapin, ano? Nabasa ko na kagabi. So, anyway, ito yung God Trial event. So, antayin pa ba natin siyang mamatay? Sige, pagbigyan na natin ng mamatay ito para makita natin kung magdadrop pa siya ng Shadow Feather or Elven Feather. Pero alam ko hindi nagdadrop ng Condor Spark dito eh. So again, tatlo yung dungeon, no? For low level na boss, nagdadrop siya ng Condor Spark at saka Garuda Feather. Yung second Shadow Feather, Garuda Feather, Condor Spark, nagdadrop pa rin yon. Dito, hindi pa ako nakakakuha ng Condor Spark dito sa ano na to. Dito sa last dungeon. So, ang pinakamababang drop dito is Garuda, alam ko. Anyway, hindi ako sure, no? Kung baka sa inyo mag-drop. Sa akin kasi hindi pa ako nababagsakan ng Condor Spark dito eh. Kaya dito ako pumupunta. Kasi it's either walang drop or nagda-drop siya ng Garuda para sa akin. Kasi kahit na naka-Gen 4 tayo guys, kailangan pa rin natin yung Garuda. Kasi pwedeng kong kunin tong rebate na to. Itong perfect stats na wing ito, may option pa ako para kunin siya para i-craft to Gen 4. Which is pwedeng mapalitan yung excellent stats natin kasi naka-kill HP bonus lang yung ano natin eh. Although 55-55 siya, pero kill HP bonus kasi yung fixed stats. Ayan no. So yung iba kasi swerte, may attack speed, may excellent damage rate, no, may ignore defense. So swerte kayo pag napuntahan kayo, pag na-perfect nyo yung base stats tapos nakakuha pa kayo ng magandang fixed stats. So yung iba nagre-recraft talaga. Yung iba naman nagka-craft tapos pinapatong, no? Gini-gear stack nila dito. Pwede kasing i-gear stack yung guys, yung wing. Gear stack. Ito, pwedeng i-gear stack yan guys, oh. Ayun, oh, tapos papatungan nyo ng magandang fixed stats ba? Kung may attack speed kayo, pwede nyo siyang ipatong or EDR, no? Sure yun, sure na papasok, walang basag. So yun lang guys, siguro okay na to, no? 10% na lang. Sana makatulong dun sa nagtanong, no? Nakalimutan ko talaga yung YT channel niya. So, hanapin ko mamaya. Baka sa next vid, ma-shoutout natin siya, no? Hindi ko na mahanap yung nagre-request itong God Trial. So, ito yung God Trial. Kung saan pina-farm yung mats ng pag-craft ng wings. Gen 4, Gen 5, Gen 6. So, ayan guys, oh, kita nyo? Oh, may Condor Spark pa rin. Pala, ayan oh, nagbagsak. Tapos may Garuda. So, yun ang pinakamababang ano niya, Garuda. So, kung kaya nyo nang i-farm tong pangatlong dungeon, mas okay na dito kayo mag-farm kasi mostly Garuda ang dinadrop dito. So ayun, meron pa rin palang Condor Spark. Ayun, nabagsakan tayo. Kasasabi lang natin, no? So anyway, okay pa rin naman na may Condor Spark. Pwede siyang ibenta or pwede yung ipang-craft ng Gen 3. Pero ang pinakamaganda ron, madalas nagbabagsak rito ng Garuda. Okay? Kasi dito ako nakaka-farm ng Garuda eh. Ang Garuda ko nga sa storage is, ilan na ba? Tingnan natin ilan ng Garuda natin sa storage. Ngayon meron na dagdag na naman na Garuda. Condor Spark, Garuda. Ilan na ba? So meron na tayong 30. So meron na tayong 20 pieces na kailangan para alam mo yun,
makapag-drop ulit ng wing. Tapos ito yung Shadow Feather na pang Gen 5. So meron tayong nag-iisang tradable, nag-iisa talaga to. Guys, ang bentahan ng Shadow Feather, wag niyo ibebenta ng mura to guys, nasa 5M ang isa nito, alam ko. So mura na yata yung 5M. Okay, so napakahirap kasing maka-loot nito, napaka-rare ng drop nitong Shadow Feather, kaya wag niyo basta-basta ibebenta ng mura. So marami nangangailangan yan. So okay guys, yun na siguro no, para sa event natin, para sa content natin for God Trial. Sana makatulong sa inyo itong event na to. Doon sa nagtanong lalo sa 100 sword tsaka 200, sana malinaw din sa kanya, no? At saka doon sa XP bonus, so nasagot ni Bossing at Adrian Ace Bueno na hindi pumapasok yung XP doon sa DS, so sana makatulong din. So yun lang guys, JKBelTS 527, sana malinaw yung content natin, makatulong doon sa mga newbie, no? Ng mga nagtatanong. Kung meron kayong mga tanong dito sa game, mga newbie question, walang problema yan, drop nyo dito sa comment section. Susubukan natin sagutin. Kung pwedeng gawa natin ng content, gagawa natin ng content. Okay, JKBel to guys, X527, Adiel, Dragonite, para sa content natin for God Trial, Garuda Feather, Shadow Feather, Elven Feather, for mats, for Gen 4, Gen 5, Gen 6, Wings. So yun lang guys, out tayo para sa content na to. Out, out, out!